Okay, last week, ang nakita po natin ay sobrang pwede kong sabihing nakakamangha on the side of ipo-point natin kay Lord Jesus yung katotohanan na ito ay inalis niya at inilihis niya sa ating bansa, no? Although nanalanta itong bagyong Karing o Karina sa iba't ibang, dito sa atin sa Maynila at sa ibang mga karatig probinsya, ay nakita naman natin, despite of that, itong Espanya Boulevard po kasi, itong place namin, ito ay bahain na po ever since. Kaya wala akong panic sa ganyan. Sanay na po kami. Buhay pa mga parents namin, nabot nga raw hanggang dibdib eh. So wala pa kami sa mundo noon. Hindi na kami affected sa mga ganyan, no? Sa totoo lang po. Pero ang nakita ko po dito, right after nung bagyo, makikita po natin yung sunshine sa umaga, no? Lagi siyang bago na nag-i-indicate ng pag-asa sa mga tao. Bumagyo man, itong gusto kong sabihin, bumagyo man sa buhay ng tao, ng mga Kristiyano, in particular, minsan dumadating, no? Kasi mga pangyayari naman sa buhay, minsan mangyayari yan para tumibay at tumatag ka, no? Ako stick pa rin ako doon, pero mas tinitignan ko yung biyaya ng Panginoong Jesucristo. Pwede kanyang gabayan sa gitna ng yan, yung storm na yan, umuulan, no? Nagbabaha, pero tulad sa place naman namin, sanay na kami, sabi namin, so may kapanatagan talaga. Yun naman ang grace doon. Okay. So nakita ko po ngayon kasi may nangambahan na naman daw na susunod na bagyo. Okay, wag naman tayong ganyan, no? I-declare natin lilihis na yan. Okay. So itutok natin itong ating mga sarili sa katotohanan ng Biblia na sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Okay. Ako kasi nung kasalukuyang bumabagyo, ang pinag-aaralan ko talaga yung video ni Pastor Ed Lapis. Mapunta muna tayo doon, ano. Ang daming tumitira po sa kanya. Daming tumitira kay Pastor Ed Lapis. Alam niyo po bang pinakinggan ko yung video, I agree kay Pastor Ed Lapis. Ang husay. Ang husay po. Kasi may kinalaman po ito sa kaibahan ni LL yon at saka ng Yahweh. Kasi meron po kasi mga sekta na Yahwis. O buhay pa yung isang teacher dati na taga Quezon City. Merong sekta Yahwis kanya. They believe talaga puro nagsusuot sila ng Hudyo, sabi niya, nag-o-observe sila ng mga pang-Hudyo, ng mga yun ang ibig sabihin ni Pastor Ed Lapis. Wala po siyang masamang intensyon sa video niyan. Kaya habang bumabagyo yan, pinapanood ko. Kaya sabi ko po, bago kayo manghusga, no? Lalo na si Pastor Ed Lapis ay kagalang-galang sa buong Pilipinas yan. Nakakalungkot po, merong isang radio station na pinag-e-airan nung kanyang mga mensahe. Ngayon daw parang dahil sa nangyaring yan, hindi na nila i-play yung mga videos niya, no? O kung ano man yon, platforms na yan, ay nakakalungkot po. Dahil hindi ko lang po alam kung pinanood nila yung video, kasi ganito po ang mangyayari yan. Kung hindi nila pinanood yung video, bias sila. Ngayon, kung pinanood nila yung video at hindi pa rin nila nilagay si Pastor Ed Lapis doon, it means hindi nila naintindihan yung gustong iparating na mensahe ni Pastor Ed Lapis, which is maganda naman po. Alam niyo po ba dun sa message ni Pastor Ed Lapis na magnify si Christ, si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan, nabigyan niya ng magnification si Jesus Christ, no? And I love that. I love that. Walang iba, no? So, Jesus conscious siya. At saka si Pastor Ed Lapis po, grace conscious. Pure grace preacher yan. Maganda yung niya. Bukod sa practical living, no? Ang husay niyan, mahusay po talaga yan. Isa yan sa mga talagang sabong hinahangaan namin mga talagang yung mga sinaunang mga ibang kasama na yung mga Kristiyano dito sa Luzon na mga na-meet namin, hanga po sa kanya. Kaya sabi ko po, before judging, panuorin niyo po. Kaya nung napakinggan ko, sabi ko, bias sila. Bias yung mga nagsasabi. Tapos gagawan siya ng video kung ano-ano sinasabi. Hayaan na lang ni Pastor Ed Lapis. Pastor Ed Lapis po na nakakarating sa ito, hayaan mo na. Dead man na lang tayo doon. Importante, masaya tayo kay Jesus at mahal tayo ni Jesus. Yun lang po. Bye-bye.